Nagulat at nalungkot ang maraming netizens matapos kumalat sa social media ang isang video na nagpapakita ng umano'y pananakit sa loob mismo ng isang paaralan sa Davao de Oro. Batay sa kumakalat na post, isang lalaking guro ang umano'y pinagtulungan at sinaktan ng ilang mag-aaral sa loob mismo ng Elizalde National High School sa barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Sa kumakalat na video sa social media, makikita ang ilang kabataang umano'y sumugod sa isang lalaking guro. Sa nasabing video, makikita ring nagtulak-tulakan o nagtutulakan at paulit-ulit umanong sinuntok at binugbog ang guro habang nasa loob ng paaralan o nasa loob ng compound ng paaralan. Ilang sandali ring makikitang tila walang nakapigil sa nangyaring kaguluhan. Gayunman, hindi pa malinaw ang buong koneksyon o konteksto ng insidente kabilang ang mga pangyayaring naganap bago ito. Kaya hinihintay pa rin ang opisyal na resulta ng investigasyon ng pamunuan ng paaralan at ng Department of Education o DepEd. Dahil sa pagkalat ng video, mabilis ding bumuhos ang iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Marami ang nagpahayag ng pagkabigla at nagsabing hindi nila inaasahang makakakita ng ganitong uri ng insidente sa loob mismo ng isang paaralan na dapat sanay ligtas na lugar para sa pag-aaral at paghubog ng magandang asal. May ilan ding nananawagan na huwag agad husgahan ang sinuman hanggat hindi pa malinaw o hindi pa nalilinaw ang buong pangyayari. Ayon sa kanila, mahalagang malaman muna ang buong kwento at ang mga pangyayaring naganap bago ang insidente upang maging patas ang pagtingin sa kaso. Sa kabilang banda, marami rin ang naniniwalang anuman ang naging dahilan ng alitan, hindi kailanman magiging katanggap-tanggap ang pananakit sa isang guro o sa sino mang tao. Ang karahasan ay hindi dapat maging paraan ng paglutas ng hindi pagkakaunawaan. Nananawagan ngayon ang maraming netizens sa pamunuan ng paaralan at sa Department of Education na agad magsagawa ng patas, masusi at transparent na investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan at mapanagot ang sinuman o sinumang mapatunayang lumabag sa batas o mga alituntunin ng paaralan. Ayon sa ilang nagbigay ng opinyon sa social media, tila dumarami ang mga balitang may kinalaman sa pambabastos at karahasan sa loob ng mga paaralan. Gayunpaman, paalala rin ng marami na hindi dapat husgahan ang buong henerasyon ng kabataan batay lamang sa ginawa ng iilan. Marami pa rin mga estudyante ang nananatiling disiplinado, responsable, masipag at may mataas na paggalang sa kanilang mga guro at kapwa mag-aaral. Kaya mahalagang huwag mawala ng tiwala sa kabataang Pilipino dahil lamang sa isang insidenteng kasalukuyang iniimbestigahan. May mga nagsasabing maaaring iba't ibang salik ang nagiging dahilan ng ganitong mga pangyayari, kabilang ang kakulangan sa paggabay ng pamilya, impluensya ng barkada, pressure sa social media at minsan ay ang pagnanais na maging viral. Ngunit paalala ng mga eksperto, walang anumang dahilan ang maaring magbigay katwiran sa pananakit ng kapwa. Mahalaga rin ang papel ng mga magulang, guro, paaralan at komunidad sa patuloy na paggabay sa mga kabataan. Ang paghubog ng disiplina, paggalang at tamang pagpapahalaga ay nagsisimula sa tahanan at pinalalakas sa loob ng paaralan. Samantala, hinihintay pa rin ng publiko ang opisyal na pahayag ng pamunuan ng Elizalde National High School, ng Department of Education at ng iba pang kinauukulang awtoridad tungkol sa nangyaring insidente. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, hinihikayat ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon sa social media. Iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi pa kumpirmadong detalye at igalang ang karapatan ng lahat ng sangkot, lalo na kung may mga minor de edad. Ang paaralan ay nananatiling lugar ng pagkatuto, paghubog at disiplina at paglinang ng respeto. Anumang uri ng karahasan sa loob nito ay nararapat lamang na agarang matugunan upang mapanatiling ligtas ang kapaligiran para sa mga guro at mag-aaral. Mga kaartikulo, patuloy naming binabantayan ang kasong ito at ihahatid sa inyo ang mga opisyal na update sa sandaling maglabas ng pahayag ang mga kinauukulan. Bago tayo magtapos sa ating video, babatiin natin ng magandang araw para sa mga kaartikulo natin na new subscriber at new follower. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share yung ating video. Pa-subscribe na din ng artikulo. Maraming salamat.